Hello and what's up mga bok? So as you can see, dito tayo ngayon sa aming munting office. Office na po ang tawag natin dito mga bok kasi pag may mga walk-ins, dito ko pinapaupo, dito kami nag-uusap ng mga customers. But anyway, for today's episode mga bok, I am going to show you kung paano po kami mag-multi-root stock. Okay? Huwag nyo po i-fast forward, pakinggan nyo po, tapusin nyo yung video kasi magbibigay po ako ng mga inputs, ng mga tips. Alam ko naman marami nang gumawa neto online, nag-upload sa YouTube. Pero sabihin na lang natin magkaiba po yung mga tips, yung mga pamaraan namin. Okay? So, antabayanan nyo po mga bok. So, before I am going to start mga bok, ipapakita ko sa inyo ang ating mga kagamitan. So, you need a cutter or a knife, sharpen, or cut or budding knife ang gamit natin. Okay? For now, ito yung gamit ko, kitchen knife namin. Na kinonvert ko na ito grafting. Okay? And then, kailangan natin ng grafting tape. Since wala akong dala dito ngayong grafting tape, ang gagamitin ko ay electrical tape. Okay? So yan. So ito ang gagamitin natin. Now, yung ipapakita ko sa inyo, ito ay Sempi jack. Okay? This is a Sempi jack. So kita nyo naman yan mga boko. Yan. This is a Sempi jack. Ito po yung dahon ng Sempi jack. Okay? Yan. So yan po yung ito po yung gagawin nating multi-roots for today. Ngayon, aside sa ating multi-roots, kailangan natin ng rootstock. So, same family, Artocarpus family. So, ito. So, yung dalawang to, rootstock ito. EVR na rootstock. So, pipilian natin kung paano natin i-multi-roots. So, for now, ang gagawin ko ay double rootstock only. So, papakita ko sa inyo. So, lapit lang natin sa camera. Yan. So, unang-una, ang gagawin nyo ay i-fix natin kung alin ang mag-fit na babagay sa posible nating i-double rootstock. So, ayan. Dahil dito, ito sa ngayon, yung rootstock ng Sempi jack ay mababa lang, isang dangkaw lang, hindi ito umabot ng 1 feet. Dapat dito yan banda, dito tayo magdudugtong. But anyway, then ito yung union portion ng Sempi jack natin. Ito yung grafted portion. So dito tayo sa lower portion magkabit. So dapat mga ganyan yan, ha? Mga ganyan yan. Okay? Ganyan yan. So posible na ito. So ito naman kung yung isa naman yung gagamitin natin. Ayan. Pwede rin. So pero pa mas mas nababagay to. Yan. Ngayon, yung pangalawang tip na ibibigay ko ay unang-una magbabawas tayo dito. Okay? Magbabawas tayo dito sa ating grafted na multi-roots o double rootstock and din dito. Well, dito naman is kunti lang. Ang purpose lang natin is mag-cut tayo dito ng portion sa bark niya para ang mangyayari makakapasok ito, madidikit natin ito, tapos yung ito na rootstock na to, yung ididikit natin dito na siya kukuha ng food kasi later on puputulin natin to. So alam niyo naman na yung pag ng food, pag process ng food ng mga tanim ay dito sa photosynthesis. So most likely hindi ko na kailangan yan i-explain sa inyo mga bok, no? So yan, dito tayo ha, dito tayo. So pagpasensyahan nyo lang mga bok ha, kasi this is my first time mag live or mag video ng ganito. So unang-una, like what I've said, dito tayo magtapyas tayo ng konti. So ang purpose nito is
magiging dependent ang rootstock na ididikit natin para sa kanyang pagkain. So magdidikit yan sila. Yan. So make sure lang na yung gagamitin yung cutter, budding knife ay pinatulis nyo na. Para hindi haba ng video mga bok, ipopost ko lang sandali ha. Ipopost ko lang sandali. So, eto mga bok nga, ito na nagawa na natin. So, kita nyo, may nabawas na tayo dito na portion. Konting-konti lang dito. Ngayon, yung pangalawa naman, yung ididikit naman nating rootstock ang gagawin natin. So, kaya ako kanina sinukat kung saan tayo magdidikit. Ayan. Okay? So, eto lang naman yung gagawin natin yan mga bok. Ayan. So, ito po ay Artocarpus family mga bok. So, meaning may mga dagta siya. So, tingin lang kasi natin, yung mga customer namin, nagrereklamo na bakit naman sobrang mahal ng benta. Ganon. Pero, this is the moment mga bok, bakit ko ito pinapakita? Kasi, posible, mamamatay pa ito. Madadama yung ating, yung grafted natin na Simpijak. Take note, Simpijak po iyan. So, hindi po basta, sa tingin lang kasi natin, na madali lang gawin, dikit lang ng dikit. So, yan po yung mangyayari sa tingin natin. Pero, on the side note mga bok, posible pang mamatay. May chances pang mamatay. Ipakita ko na yan sa mga vlog ko, yung iba na nadadamay. Okay? Or, instead na dumikit yung grafted portion o yung ating dinikitan, natalo siya ng rootstock. Okay? Natalo siya ng rootstock. Sabi ko, dito natin babawasan ng para ito talaga yung magdikit sa ating So tingnan natin kung pwede na. Ayan. Pwede na. Pero kita nyo hindi pa pwede siyang malapat. Kasi dito sa portion kailangan linisin natin to para hindi siya maging sagapan. Ayan, ready na yan mga bok. Pero ito dito, konti, tapyasan natin to dito. Para hindi siya maging sagabal sa union nila. So take note, we are using the method of in-arching. Okay? In-arching po ito. So ayan, pwede na, madikit na siya. Ngayon, ang gagawin natin mga bok, ito na yung gamit nito. So wala kasi tayong grafting tape. So ang gagamitin natin ay electrical tape. So nagtataka kayo Ang ginagamit ko ay electrical tape. Pero proven and tested na ito namin mga boka. Nasa inyo lang yan. So dito tayo. So madali lang gawin mga bok naman. Dikit lang ng dikit. Yan. Tapos pababa tayo mga bok
para yung wala na pala. So, hanggang dyan na lang. Ayan. So, ngayon, ang next natin mga bok, yung taas. Eto mga bok ha. Eto, dito na portion. Eto. Yung dinikit natin, kita nyo naman, mas matangkad, mas mahaba. Iba yung dahon, no? Iba yung dahon niya. Ayan. Tapos dito sa grafted natin, which is the Simpy Jack. Ngayon, ang method nga pala natin, dahil ang nangyayari, kailangan yung dinikit natin maging dependent siya dito sa grafted o sa Simpy Jack. So, hayaan muna natin na maghilom yung dinikit natin dito. Area, yan. In 2 to 3 weeks time, pwede na natin to siyang patayin. Ito, tanggalin na natin siya para maging dependent na siya dito sa dinikit natin when it comes to food. So that's the start na magyuyun-yun na talaga sila, no? So hopefully successful ang ginawa natin ngayon na video. So antabayan na natin, magbibigay ako ng update pag nabuhay natin ito. Okay? So yan po ang pangatlong tip natin mga bok. Saka na natin to tatanggalin. Okay? Para before siya mas mabilis ang yun niya, dito mo kanya-kanya muna silang kuha ng food. Okay? Process ng food. Pero later on, dapat maging dependent na siya dito. Dito sa ating minultirots. Okay? Diyan sa ating Simpy Jack para madali na lang siyang mag-union pag dependent na siya dito sa ating Simpy Jack. Okay? So, yan po ang pangatlong tip mga bok. So, fourth tip ko mga bok, after nila mag-union, wag agad tanggalin yung portion na dito, yung dinikitan natin dyan. Ito. Hayaan natin ng mga around 4 months. 4 to 5 months. Okay? 4 to 5 months po ang ating pag fully condition nito based on our experience para sureball po na mag-union ang dalawang dinikit natin. Okay? So, yan po yung pang-apat. And then, wag nyo po rin po kalimutan, once na tinanggal natin to, ito. Pag pinutol na natin to mga bok, ito, yung dinikit natin, see to it na mag-apply tayo ng paint or any coal tar para yung sugat niya mabilis magilom or hindi ma-infection. Okay? So, yan po mga bok. Maraming salamat at sana'y meron kayong matutunan sa aking munting vlog for today.